Ang katahimikan sa loob ng korte ay naramdaman ng pumasok si Emilia Cortez, 5 taong gulang, sa pamamagitan ng malalaking pintuang gawa sa roble. Hawak ang tali ni Rex, isang German Shepherd na may kapansin-pansing pilat. Lahat ng matay sumunod sa munting bata habang papalapit siya sa upuan ng saksi. Mabagal ang mga hakbang ngunit puno ng determinasyon. Si Hukom Marcos Serrano, isang veterano sa hudikatura, ay yumuko ng kaunti, nakatuon ang tingin kay Emilia. Batid niyang ang magiging takbo ng kaso ay nakasalalay sa kanyang testimonya. Si Emilia ang pangunahing saksi sa isang kasong tangkang pagdukot, isang insidente na maaaring magpakulong ng isang mapanganib na tao habang buhay. Simula nang mangyari ito, hindi na nagsalita si Emilia. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Richard Hale sa mesa ng depensa, kalmado ang anyo at tila may kumpiyansa pa nga. Sa edad na 45, ang itsura ng software engineer ay karaniwang-karaniwan, ngunit ang bigat ng paratang sa kanya ay hindi basta-basta. Siya ay nakilala ng isang saksi sa lugar ng krimen sa tangkang pagdukot kay Emilia, kaya siya ay naaresto. Gayunpaman, matibay ang kanyang depensa. Walang pisikal na ebidensya, walang pag-amin, at isang batang saksi na hindi pa nagsasalita. Nakahanda ang kanyang abogado na kwestiyonin ang kredibilidad ng pagkakakilanlan ni Emilia gamit ang kanyang sinapit na trauma bilang bahagi ng estratehiya sa depensa. Pagkatapos, may nangyaring banayad ngunit mahalagang sandali. Nang maupo si Emilia sa silya ng saksi, nagtagpo ang kanyang tingin at ni Richard Hale. Nanginig ang kanyang maliliit na daliri at gumawa ng halos hindi mapansing kilos, isang tahimik na senyas na kanyang natutunan sa mga linggong ginugol sa therapy. Tanging si Rex at Hukom Serrano ang nakapansin dito. Bilang tugon, agad na naging alerto si Rex. Sa munting galaw ni Emilia, tumigas ang tindig ng German Shepherd, tumayo ang kanyang mga tainga at nanigas ang kanyang katawan na tila handang tumalon. Isang malalim at babalang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan habang nakatitig siya kay Hale gamit ang matalim na gintong kayumangging mga mata. Ang tagpong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng korte. May mga bulungan sa mga manunood at unti-unting kumalat ang kaba sa hangin. Ang kilos ni Rex ay tumagos sa lahat ng naroroon. Hindi lamang ito tugon ng isang sinanay na hayop sa stress ng kanyang alaga. Ito'y isang likas at matinding reaksyon. Dahil dito, malakas na ipinagbagsak ni Hukom Serrano ang kanyang martilyo, kumalabog ito na parang kulog. Ang korte ay magpapahinga ng 15 minuto. Anya na may di inaasahang pagmamadali. Tumingin sa kanya si Prosecutor Jimena Collado, litong-lito. Ngunit iniwasan niya ang kanyang mga mata at ibinaling ang atensyon kay Emilia, na mahigpit na nakakapit kay Rex na tila ito lang ang nagbibigay ligtas sa kanya. May mahalagang nangyari. At alam niyang hindi maaaring magpatuloy ang paglilitis hanggat hindi niya ito ganap na nauunawaan. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao sa silid, umupo si Serrano puno ng iniisip. Sa buong karera niya bilang hukom, marami na siyang nakita, ngunit hindi kailanman ang isang therapy dog na may ganoong klaseng matatag at tiyak na reaksyon. Ano ang nag-udyok kay Rex at ano ang ibig nitong sabihin para sa kaso? Sa labas ng korte, nakaluhod si Emilia sa tabi ni Rex, yakap-yakap ang balahibo nito. Hinaplos ng kanyang ina, si Sara Cortez, ang kulot na buhok ng bata, malumanay ang tinig, puno ng pag-aalala. "Anak, ayos ka lang ba?" Hindi sumagot si Emilia. Nanatiling yakap si Rex, mahigpit ang hawak sa balahibo nito, isang tahimik na patunay kung gaano siya umaasa sa kanya. Ilang hakbang lamang ang layo, pinagmamasdan ni Jaime Montero, ang pangunahing investigador ng kaso at isang veteranong ahente ng FBI, ang nangyayari. Ang kanyang pakiramdam,
na nahasa sa mahabang panahon ng serbisyo ay nagbigay babala na may mahalagang nangyari. Lumapit siya kay Hukom Serrano at mahina ang boses na nagsabi, "May ikinabigla ang aso at tila may mas malalim na kutob. Ipinapusta ko ang badge ko. Kilala niya si Hale." Maingat ngunit matatag ang tugon ni Serrano. "Kailangan nating malaman kung saan. Sa pribadong silid, kung saan isinasagawa ang estratehiya ng depensa, nag-iisa sina Richard Hale at ang kanyang abogado, si Miguel Gravas." Nang maisara ang pinto, naglaho ang kumpiyansang anyo ni Hale at napalitan ito ng malamig na kaba. Kinakabahan siyang tumapik sa mesa gamit ang mga daliri habang paulit-ulit sa kanyang isip ang nangyari sa loob ng korte. Hindi man nagsalita ang bata, pero yung aso, tumugon siya. Alam niya, bulong niya tila para sa sarili. Tumingin si Gravas sa kanya, taas ang kilay. Pinilit ngumiti si Hale. "Wala yon," sagot niya, ngunit sa loob-loob niya, mabilis ang pagtakbo ng kanyang isip. Ang presensya ni Rex, na dati hindi niya pinansin, ay biglang naging isang banta na posibleng makasira sa kanyang depensa. Habang papatapos ang 15 minutong pahinga, inayos ni Hukom Serrano ang kanyang balabal at huminga ng malalim. Isa siyang taong hindi naniniwala sa mga pagkakataon lang. At alam niyang ang naging kilos ni Rex ay maaaring pinakamahalagang palatandaan ng buong paglilitis. Buo ang kanyang loob, handa siyang sumisid pa sa kaso. Dama ang pagbabago ng direksyon nito sa unang pagkakataon. Bago pa ang insidenteng tumahimik sa kanya, si Emilia Cortez ay isang masigla at madaldal na bata. Sa edad na 5, isa siya sa mga batang kayang punuin ang buong silid ng kwento at halakhak. Ang kanyang maliwanag na asul na mga mata ay laging kumikislap sa kuryosidad at kakulitan. Mahilig siya sa mga kwentong pambata, mga stuffed toy, at sa animated na boses ng kanyang ina tuwing oras ng tulugan. Hindi niya kilala ang takot hanggang sa hapon na iyon. Maliwanag at perpekto ang simula ng araw, isang larawan ng kagandahan ng tagsibol, may bango ng mga bulaklak sa hangin at gintong liwanag ng araw na bumabalot sa paligid. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Sara Cortez si Emilia na sumasayaw sa bakuran. Ang kanyang kulay rosas na bestida ay lumilipad na parang paldang pansayaw. Inaasahan nilang uuwi mamaya si David Cortez at iniisip ni Sara kung magsisimula na ba siya ng hapunan o maghihintay. Isang hapon na tila karaniwan, isang hapon na sanay na natiling ligtas at payapa. Eksaktong alas 3:42 ng hapon nang masira ang katahimikan ng tunog ng telepono ni Sara. Ang kanyang kapatid ang tumawag mula sa ibang estado. Lumakad siyang papasok. Inaakalang saglit lang ang usapan. Tumagal lamang ito ng 4 na minuto, ngunit nang bumalik siya sa hardin, napansin niyang bahagyang bukas ang gate. Isang nakakakilabot na kaba ang biglang pumatong sa kanya. Tumigil ang kanyang paghinga habang mabilis na tiningnan ang lugar kung saan niya iniwan ang anak. Nandoon pa din si Emilia pero hindi na siya nag-iisa. May isang itim na van na nakaparada sa gilid ng kalsada, bukas ang pintuan sa gilid. Nakaluhod sa tabi ni Emilia ang isang lalaki, may ngiting nakakakilabot sa kanyang mukha. "May mga tuta ako sa loob ng van," sabi nito sa malambing ngunit kakaibang tono. "Mga espesyal na tuta na naghahanap ng batang mag-aalaga sa kanila. Gusto mo bang makita sila?" Parang bumagal ang takbo ng oras para kay Sara, agad siyang binigyan ng babala ng kanyang pakiramdam bago pa man niya lubusang maunawaan ang panganib. Mabilis ang sigaw niya, "Emilia!" Sa kanyang boses, biglang nagbago ang kilos ng lalaki, nawala ang ngiti, napalitan ng malamig at kalkuladong anyo. Agad niyang hinawakan ang braso ni Emilia. Nanatiling hindi gumagalaw si Emilia. Walang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, walang kahit anong paglalaban. Tinitigan lang niya ang lalaki gamit ang mga matang malaki
at tila nagyelo, tuluyang naparalisa ng matinding takot. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita ni Marta Jimenez, isang retiradong nurse na naglalakad kasama ang kanyang maliit na aso, ang buong pangyayari. Sa tinig na hinubog ng maraming taon, ngunit may matatag na determinasyon, sumigaw siya, "Hoy, layuan mo ang bata!" Sandaling natigilan ng lalaki, lumuwag ang hawak nito. At sa iglap na iyon, nakawala si Emilia, tumakbo palayo at tumungo sa kanyang ina. Agad siyang niyakap ni Sarah, sabay sa pag-ugong ng makina ng van at ang malalakas na tunog ng gulong sa aspalto habang ito'y mabilis na tumakas. Nagiiwan ng bakas ng itim na goma sa kalsada. Ginakap ni Sarah si Emilia ng mahigpit, malakas ang kabog ng kanyang puso. Ngunit nanatiling tahimik si Emilia, walang luha, walang salita. Idinikit lang niya ang kanyang mukha sa balikat ng ina. Nanginginig ang buong katawan. Mabilis dumating ang mga pulis. Si Detective Jaime Montero, isang veteranong miyembro ng FBI Child Abduction Task Force, agad na namuno sa investigasyon. Ang kanyang uban at matalim na matang kayumanggi ay sumasalamin sa dekadang ginugol sa paghahanap sa mga batang madalas ay hindi na natatagpuan. Agad niyang nakita ang pamilyar na pattern. Pasok siya sa profile, mahina niyang sabi habang binubuklat ang isang lumat gusot na kwaderno. 4 na bata, lahat nawawala sa nakalipas na 18 buwan. Bawat isa nilapitan malapit sa kanilang bahay, bawat isa inalok ng mga tuta. Sa tabi ni Emilia lumuhod si Agent Leticia Granado, banayad ngunit matatag ang tinig. "Iha, natatandaan mo ba kung ano ang itsura ng lalaki?" Tahimik ang buong paligid. Marahang hinaplos ni Sarah ang buhok ni Emilia, nanginginig din ang kanyang mga kamay. "Anak, ayos ka na, ligtas ka na. Pwede mo bang ikwento sa mabait na pulis kung ano ang hitsura niya?" Mas lalo lang humigpit ang kapit ni Emilia sa sweater ng kanyang ina, ngunit nanatiling tahimik. Wala ni tango, wala ring iling. Tila may pihit sa kanyang kalooban na tuluyang isinara, walang tunog, walang salita. Hindi na siya nagsalita mula nang buhatin ko siya. Mahina't nag-aalalang sabi ni Sarah, ayaw na talaga niyang magsalita. Nagtinginan sina Agent Granado at Montero. Selective mutism, bulong ni Granado. Reaksyon sa trauma. Malalim ang buntong hininga ni Montero, hawak ang kanyang noo. Hindi tayo uusad kung hindi siya magsalita. Wala tayong konkretong ebidensya, isang lalaki lang at itim na van, masyadong malawak. Doon lumapit si Marta Jimenez na siyang nakasaksi sa buong insidente. "Nakita ko ang bahagi ng plaka," aniya. "Ang unang 3 letra ay YKZ." Mabilis na lumingon si Montero sa kanya. "Simula na rin yan," sagot niya. Patuloy na niyakap ni Sarah si Emilia, mabigat ang puso sa lungkot. Ang dating masiglang anak ay tila nawala, naging anino ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Emilia. Hindi na siya naglaro, iniwan ang kanyang mga krayola at papel. Ayaw na rin niyang lumabas ng bahay, nanginginig sa bawat dumadaang sasakyan. Hindi siya makatulog at kung sakaling makatulog man, panay bangungot, kumikislot ang kanyang maliit na katawan na tila iniiwasan ng mga di nakikitang panganib. Walang iyak, tanging matutulis na paghinga ng takot ang gumigising sa kanyang mga magulang sa katahimikan ng gabi. Sinubukan na nina Sarah at David ang lahat para maabot si Emilia, mula sa pagbabasa ng paborito niyang mga kwento, hanggang sa pag-aalok ng mga paborito niyang pagkain at ng kanyang minamahal na stuffed bunny. Wala ni isa ang nagkaroon ng epekto. Unti-unti nang nawawala ang kanilang anak sa harap ng kanilang mga mata. Isang gabing pagod na pagod sila habang magkaharap sa kusina, na palalim ang mga mata ni Sarah sa labis na pagkapuyat. "Iminungkahi ng therapist na subukan natin ang support animal," mahina niyang sabi. "Isang therapy dog." Napahaplos si David sa kanyang buhok, pagod ang galaw.
Sa tingin mo makakatulong talaga yun? Hindi ko alam, amin ni Sarah, halos pabulong ang tinig. Pero handa na akong subukan kahit ano sa puntong to. Ang desisyong iyon ang magbabago sa kanilang buhay sa paraang hindi pa nila kayang maisip. Sapagkat kahit na nahimik na si Emilia, may isang nilalang pa rin na marunong makaramdam ng kanyang mga pangangailangan. Ang pangalan niya ay Rex. Sa loob ng Animal Rehabilitation Center ni Dr. Laura Benitez, nagsasalubong ang amoy ng malinis na antiseptiko at ng natural na samyo ng balahibo ng mga hayop. Tahimik ang buong lugar, bukod sa tunog ng orasan at paminsang kaluskos ng kuko sa sahig na tiles. Sa isang orthopedic na kama malapit sa bintana, nakahiga ang isang German Shepherd na si Rex, mahinahong pinagmamasdan ang paligid na tila laging alerto. Ngunit si Rex ay hindi karaniwang aso. Dati siyang isang nangungunang K9 officer sa lokal na pulisya, kilala sa talas ng pakiramdam at kakayahang sumagip ng buhay. Ngunit ngayon, dala niya ang pisikal na bakas ng kanyang kabayanihan, isang malalim at kapansin-pansing pilat sa kanang tagiliran, isang paalala ng gabing biglaang natapos ang kanyang karera. 3 taon na ang nakalilipas, naging susi si Rex sa isang mapanganib na operasyon para iligtas ang isang batang dinukot. Matapang niyang inatake ang armadong suspek at nailihis ang saksak na para sana sa kanyang handler. Tumama ang patalim ng malalim sa tagiliran ni Rex. Sa kabila nito, napatumba niya ang suspek habang ang kanyang balahiboy nabalot ng dugo. Mabagal ang kanyang paggaling at nag-iwan ng permanenteng pinsala ang sugat dahil sa kakulangan ng pondo. Napilitang iretiro ng pulisya si Rex, tinapos ang kanyang serbisyo, ngunit hindi ang kanyang pamana. Isinama si Rex sa listahan ng mga hayop na papatayin dahil itinuturing siyang hindi na angkop para sa serbisyo o pag-aampon dulot ng kanyang kalagayan. Ngunit nagbago ang lahat ng manghimasok si Dr. Laura Benitez. Siya ang nangunguna sa isang programa para sa mga therapy animals na may layuning i-match ang mga hayop sa mga taong dumaan sa matitinding trauma. Malalim ang paniniwala ni Dr. Benitez sa kakayahan ng mga hayop na magpagaling at espesyalisado siya sa mga kasong tila wala ng pag-asa para sa iba. Nang malaman ni Dr. Laura Benitez ang kalagayan ni Rex, agad siyang kumilos upang iligtas ito. Matibay ang kanyang paniniwala na sa kabila ng pisikal na limitasyon ni Rex, taglay pa rin ito ang talino at tapat na puso na maaaring maglingkod sa isang makabuluhang layunin. Matagumpay niyang ipinaglaban ang pag-aampon kay Rex at ngayon handa na siyang patunayan na kaya pa rin nitong magbago ng buhay. Naupo si Sarah Cortez na tensyonado, mahigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa laylayan ng kanyang palda. Sa likod niya bahagyang nakatago si Emilia, ang maliit niyang mukha sumisilip mula sa likod ng balikat ng ina. Mula nang mangyari ang nakakatakot na insidente, 2 linggo na ang nakalilipas, tuluyang nanahimik si Emilia, hindi tumutugon kahit sa mga therapy session. Lumuhod si Dr. Laura Benitez sa harap ni Emilia, sa parehong antas ng mata nito, malambot at nakakaengganyo ang tinig. "Hi Emilia, ako si Laura. Kasama ko ang mga espesyal na aso. Mga asong tumutulong sa mga batang nakaranas ng nakakatakot na bagay gaya mo." Tahimik pa rin si Emilia, ngunit napatingin siya sa malaking German Shepherd na nasa ilang hakbang ang layo. Si Rex, na tila ramdam ang bigat ng sandali, ay nanatiling nakapwesto, nakatuon ng tainga at mahinahong nakatitig sa bata. Kalma at nagbibigay lakas ang kanyang presensya. "Gusto mo ba siyang makilala?" tanong ni Laura ng banayad. Hindi sumagot si Emilia, ngunit ang mahalaga, hindi rin siya umatras. Isang maliit, ngunit positibong senyales. Hinaplos ni Sarah ang buhok ng anak, pilit itong pinapalakas ang loob. "Mabait siyang aso, anak. Dati siyang police dog gaya ng mga bayani sa paborito mong mga kwento."
Nagbigay ng simpleng utos si Laura kay Rex, "Stay." Sumunod agad ang aso, hindi man lang gumalaw, sumasalamin sa kanyang lakas at katahimikan. Tumingin si Laura kay Emilia. "Pwede kang manatili dyan kung mas komportable ka. Dito lang din si Rex. Pero kapag handa ka na, iabot mo lang ang kamay mo at lalapit siya sa'yo." Napatigil si Emilia, naninigas ang katawan sa pag-aalangan. Matagal siyang nanatiling nakatago sa likod ng ina, tila walang katapusang sandali. Dahan-dahan, umusad siya pasulong, nanginginig, ngunit may layunin ang kanyang munting kamay habang inaabot ito. Nanatiling hindi gumagalaw si Rex, naghihintay ng hudyat. Nang tumango si Laura, marahan niyang ibinaba ang ulo at maingat na lumapit. Isang hakbang, tapos isa pa, hanggang sa tuluyang makalapit. Nang dumampi ang mainit na hininga ni Rex sa kamay ni Emilia, may nagbago. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Emilia, hinaplos ang makapal na balahibo ng aso. Nabuo ang isang koneksyon. Isang mahinang hikbi ang kumawala kay Sarah, agad niyang tinakpan ang bibig sa gulat at tuwa. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, si Emilia ang kusang lumapit sa isang tao o bagay. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang mahina niyang ibinulong, "Anak ko!" Mas lalo pang kumapit si Emilia sa balahibo ni Rex para bang siya na lamang ang matibay na sandigan sa mundo niyang biglang naging marupok. Napangiti si Laura, banayad at puno ng pag-asa. "Ayan na, Emilia! Gustong-gusto ka ni Rex!" Tahimik pa rin si Emilia, ngunit hindi niya binitawan si Rex. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumalim ang ugnayan ni Rex at Emilia, isang koneksyong hindi na mababali. Ilang oras bawat araw, ang ginugol ni Emilia sa tabi ng aso, dahan-dahang hinahaplos ang pilat sa tagiliran nito gamit ang kanyang maliliit na daliri. Kapag ginigising siya ng mga bangungot, ang mahinahong tibok ng puso ni Rex ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bagaman hindi pa rin siya nagsasalita, muling bumalik si Emilia sa pagguhit, mga simpleng larawan gamit ang Crayola. Isang batang babae at isang aso, magkasamang humaharap sa malalaking, madidilim na hugis. Isang araw, habang magkasama sila sa sahig ng opisina ni Laura, pinanood ni Emilia si Rex habang gumagawa ng isang simpleng trick. At bigla, may marahang boses na kumawala sa kanyang labi. "Good boy," bulong niya. Napakahinang tinig yon na sa unang sandali, inakala ni Sarah na guni-guni lamang niya. Ngunit nang tumingin siya, nakita niyang nakatitig si Emilia kay Rex, bahagyang nakabuka ang mga labi sa gulat. Tila nagulat din siya sa tunog ng kanyang sariling boses. Napuno ng luha ang mga mata ni Sarah. Isang maliit na hakbang, ngunit malinaw na simula. Marahang hinawakan ni Laura ang braso ni Sarah. May tiwala siya kay Rex, mahina niyang sinabi. Minsan, ang pagtitiwala ang unang hakbang para muling matagpuan ang sariling tinig. Mahigpit ang hawak ni Sarah sa kanyang kamay. "Kung saan man kami dalhin ng tiwalang iyon, susundan namin." At ang landas na iyon ang magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang destinasyon, isang silid hukuman kung saan sa wakas mabubunyag ang tunay na salarin. Muling napuno ng tensyon ang korte. Ang mga bangko ay siksikan sa mga mamamahayag, pamilya at mga legal na propesyonal. Lahat ay sabik sa pagsisimula ng isa sa pinakainabangang paglilitis sa kasaysayan kamakailan. Sa gitna ng hukuman, nakaupo ang akusado, si Richard Hale, sa tabi ng kanyang abogado. Wala kang mababasa sa kanyang mukha. Sa kabila ng bigat ng mga paratang laban sa kanya, nanatili siyang kalmado sa isang nakakabahalang paraan, habang ang mga daliri niya ay tahimik na kumakatok sa makintab na mesa ng depensa. Katabi ng kanyang ina, mahigpit na hawak ni Emilia Cortez ang tali ni Rex, ang kanyang therapy dog. Ang maliliit niyang daliri ay nakapulupot sa matibay na tela na para bang iyon na lang ang kanyang sandigan. Tahimik na nakaupo sa tabi niya ang German Shepherd, alerto,
Nakatayo ang mga tainga at ang malalalim nitong matang kulay tsokolate ay nakatitig kay Hale. Paminsan-minsan, inaamoy nito ang paligid na para bang may naaamoy na bakas ng isang bagay. Tumayo ang lahat, sigaw ng bailiff, umaalingaw-ngaw sa buong silid kasabay ng pagpasok ni Hukom Marcos Serrano na may trailing robe. Umupo siya sa kanyang mataas na upuan, ang matalim niyang tingin ay dumaan sa mga tao sa silid bago huminto kina Emilia at Rex. Nauna nang nagpasiya ang hukom na payagan si Rex na manatili sa paglilitis, isang desisyong tinanggap ng ilan ngunit tinutulan ng iba. Bago tayo magsimula sa mga paunang pahayag, anunsyo ni Serrano, ang boses ay matatag at may autoridad. Tatalakayin muna ng hukuman ang tungkol sa presensya ng therapy dog habang isinasagawa ang paglilitis. Tumayo si Miguel Gravas, ang abogado ng depensa, at inayos ang kanyang kurbata. Kagalang-galang na hukom, sabi niya ng magalang ngunit may diin. Kinikilala namin ang pangangailangan ng prosekusyon para sa emosyonal na suporta, ngunit ang pagkakaroon ng isang malaking German Shepherd sa loob ng hukuman ay maaaring magdulot ng matinding reaksyong emosyonal sa mga hurado na posibleng makaimpluwensya laban sa aking kliyente. Iginagalang naming hinihiling na alisin ang aso habang isinasagawa ang mga testimonya. Agad tumayo si Jimena Collado, ang pangunahing taga-usig. Kagalang-galang na hukom, 5 taong gulang pa lamang si Emilia Cortez at nakaligtas siya sa isang traumatic na karanasan. Na-diagnose siyang may selective mutism dahil sa kanyang pinagdaanan. Ang presensya ni Rex ay hindi para lamang sa palabas. Siya ay isang medical na kailangan na support animal. Sa tulong niya, nagiging mas madali para kay Emilia na harapin ang paglilitis ng may kaunting pagkabalisa. Umupo si Hukom Serrano, walang ipinapakitang emosyon sa muka. Aking sinuri ang mga dokumentong isinumite ng child psychologist at ng animal behaviorist. Mananatili ang aso. Umalingaw-ngaw ang mga bulong-bulungan sa loob ng silid, may mga sumasang-ayon at may mga tutol. Pinisil ni Gravas ang kanyang mga labi, halatang hindi sang-ayon, ngunit pinili niyang huwag na itong palalain. Umupo siyang muli at saglit na tumingin kay Hale na nanatiling tila walang pakialam sa mga nangyayari. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inilahad ng prosekusyon ang nakakabahalang kwento ng mga ginawa ni Hale, isang paulit-ulit na pattern ng panlilinlang at mapang-abusong asal sa loob ng maraming taon. Ang salaysay ng mga testigong tulad ni Marta Jimenez, ang matandang kapitbahay, ay lalo pang nagpabigat sa kaso. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang nakakakilabot na tagpo kung saan nakita niyang tinutukso ni Hale si Emilia papasok sa kanyang van. Nanginginig siya habang inilarawan kung paano hinawakan ni Hale ang braso ng bata at kung paanong mabilis itong tumakbo palayo nang siya'y makialam. Tahimik lang si Emilia sa buong pagdinig. Ang kanyang maliit na katawan ay tila mas lalo pang lumiit sa malaking upuang kahoy. Paminsan-minsan ay humihigpit ang hawak niya sa tali ni Rex, ngunit hindi niya ito binitawan kailanman. Sa tuwing nagiging masyadong mabigat ang tensyon sa loob ng silid, ibinababa niya ang kanyang tingin kay Rex na nakaupo lang sa tabi niya, hindi gumagalaw. Ang kalmadong presensya ng aso ang nagsilbing sandigan niya. Dumating ang sandali na kailangan na niyang magsalita. Binalot ng matinding katahimikan ang buong korte habang maingat na inaakay si Emilia patungo sa witness stand. Nasa tabi niya ang kanyang ina, si Sara Cortez, na may halong pag-aalala at matinding pagprotekta sa mga mata. Tinulungan niyang umupo si Emilia sa upuan ng saksi at pagkatapos ay napilitan siyang umatras. Halata sa kanyang tindig ang pagpipigil. Gustong-gusto na niyang yakapin ang anak at ilayo ito sa nakakabigat na sitwasyon.
Lumapit si Jimena Collado sa witness stand na may banayad at nakakaaliw na kilos. "Hi Emilia," bungad niya, malambot ang boses at may nakakaaliw na ngiti. "Alam ko na maaaring nakakatakot ito ng kaunti, pero tandaan mo, hindi mo kailangang magsalita kung hindi ka komportable. Pwede ka lang tumango or umiling kung mas gusto mo yon. At kung kailangan mong magpahinga kahit kailan, sabihin mo lang sa amin, ayos ba?" Nakatingin lang si Emilia sa mesa, mababaw ang kanyang paghinga. Napansin ni Rex ang kanyang kaba at idinikit ang katawan nito sa kanyang binti. Yumuko si Emilia, hinawakan ang balahibo ng aso ng mahigpit at tila doon siya humugot ng lakas. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. "Magaling," patuloy ni Jimena, mahinahon pa rin ang tono. "Emilia, maaari mo ba kaming ituro kung sino ang kasama mo sa bakuran noong araw na yon?" Sandaling natahimik si Emilia habang iniintindi ang tanong. Hindi siya tumingin sa kahit sino, ngunit matapos ang mahabang katahimikan, iniangat niya ang braso at malinaw na itinuro si Richard Hale. Sa kabila ng silid, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Hale, ngunit bahagyang kumibot ang kanyang panga, isang maliit ngunit kapansin-pansing reaksyon. Agad tumayo si Gravas. "Tutol po, ilang beses nang ipinakita sa bata ang larawan ng aking kliyente bago pa ang paglilitis na ito. Ang pagkakakilanlan ay hindi na mapagkakatiwalaan." Mabilis na sumingit si Hukom Serrano upang panatilihin ang kaayusan. Tinanggihan ang pagtutol. Ang hurado ang magpapasya kung gaano kapanipaniwala ang saksi. Tumango si Jimena at muling hinarap si Emilia. "Emilia, may sinabi ba sa iyo ang lalaking ito noong araw na yon?" Nanatiling tahimik si Emilia, tila nakakulong ang kanyang tinig sa loob. Sa halip, bahagya siyang kumilos, gumamit ng isang simpleng galaw ng kamay. Halos hindi pansinin, pero may malalim na kahulugan. Ito ang parehong senyas na ginagamit niya kapag kinakausap si Rex. Agad na nagbago ang kilos ni Rex nang tumugon siya sa senyas ni Emilia. Tumayo ang kanyang mga tainga, nanigas ang katawan at naglabas siya ng isang malalim at mababang ungol. Hindi tanda ng agresyon, kundi isang malinaw na babala. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng korte. Ang tunog ng ungol ni Rex ay umaling-awngaw sa katahimikan na nagpaikot ng mga nagulat at kinakabahang tingin mula sa mga naroon. Maging si Hukom Serrano ay napayuko. Ang kanyang ekspresyon ay halatang nabalot ng pag-aalala at pagkamausisa habang pinoproseso ng buong silid ang bigat ng sandaling iyon. Mabilis na tumayo si Gravas, halatang nabigla. "Kagalang-galang na Hukom, tutol po ako. Isa lamang itong palabas." Ngunit hindi siya pinansin ni Serrano. Ang mga mata ng Hukom ay nakatutok kay Rex. Tahimik ang aso, hindi gumagalaw, ngunit ang tingin nito ay mariin na nakatutok kay Hale, na para bang may naaamoy siyang pamilyar na bagay na hindi kayang maamoy ng iba. Ito ang parehong reaksyon na ipinakita niya noong una nilang nakaharap si Hale, isang agarang pagkilala batay sa instinto, isang pag-unawa ang sumilay sa isipan ni Serrano. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Jimena. "Miss Collado," simulang tanong ng Hukom, mabagal at sinadya ang tono, "na-expose na ba ang asong ito sa akusado kahit kailan?" Saglit na natahimik si Jimena, nag-aalangan. "Sa pagkakaalam ko po, hindi pa, kagalang-galang na Hukom." Binalingan ni Serrano ang depensa. "Ginoong Hal, kailanman ba'y nakita mo na ang asong ito?" Sa unang pagkakataon, nabasag ang walang emosyon na anyo ni Hale. Ang dati niyang tahimik na pagkatok ng daliri sa mesa ay napalitan ng mahigpit na pagkakakuyom ng kamao. Wala siyang sinabi. Biglang lumaki ang mga mata ni Jimena, tila may biglang naisip. Agad siyang yumuko at may ibinulong sa kanyang kasamang taga-usig. Ilang saglit lang,
Isa sa mga miyembro ng prosekusyon ang dali-daling lumabas ng silid ng hukuman. Anong nangyayari? Tanong ni Gravas. Halatang mainit ang ulo. Muling napanatag ni Jimena ang sarili, walang ipinapakitang emosyon sa mukha. Kagalang-galang na hukom, humihiling kami ng panandaliang paghinto ng mga pagdinig. Maaaring may bagong ebidensya kaming natuklasan na mahalaga sa kasong ito. Mataimtim na tiningnan sila ni Serrano bago tumango. 15 minutong recess, aniya. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao sa silid, kumalat ang mga bulong-bulungan. Posibleng nga bang nakilala ni Rex si Richard Hale? At kung oo, paano? Ramdam ni Hukom Serrano na ang sagot sa tanong na yon ay maaaring baguhin ang takbo ng buong paglilitis. Patuloy na tumitindi ang pressure para sa prosekusyon habang unti-unting napapatunayan ang koneksyon ni Richard Hale sa ilang mga kaso ng pagkawala. Kahit hindi pa buo ang testimonya ni Emilia, parang nasa bingit ng pagdududa ang kaso. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, tila ang susi sa pagresolba ay hindi si Emilia, kundi ang tapat na German Shepherd na nasa tabi niya. Habang nanatiling malamig ang simoy ng umaga, tumayo si Jimena Collado, ang pinuno ng prosekusyon, upang ihayag ang isang mahalagang update. Kakakatanggap pa lamang nila ng resulta mula sa pagsusuri ng mga sampol ng lupa na nakuha mula sa van ni Richard Hale, na tumutugma sa lupa sa isang abandonadong kubo sa kalagitnaan ng kagubatan sa Hilaga. Si Detective Jaime Montero, isang veteranong investigador, ay ramdam ang bigat ng bagong impormasyon. Kagalang-galang na hukom, sambit ni Collado, kailangan po namin ng isang araw upang imbestigahan ang bagong lead na ito. Maaaring ito na ang pirasong kulang upang maisara ang kaso. Agad namang tumayo si Miguel Gravas, abogado ni Hale. Kagalang-galang na hukom, ito'y isa na namang paraan upang patagalin ang proseso. Maraming beses nang tinanong ang aking kliyente at ang mga sample ng lupa ay hindi naman direktang nag-uugnay sa kanya sa nasabing kubo. Isa lamang itong haka-haka. Tahimik ngunit matalim ang tingin na ibinigay sa kanya ni Hukom Serrano. Pahintulot ay ibinibigay, aniya ng may kumpiyansa. May 24 na oras ang prosekusyon. Ang sesyon ay pansamantalang isinasara. Pagbagsak ng pamukpok, abala na sina Montero at ang kanyang koponan sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Isinama nila si Rex, ang matalas na German Shepherd, sa operasyon. Umaasang ang kanyang likas na talas ng pakiramdam ay maaring magdala sa kanila sa ebidensyang hindi nakita ng mga tao. Dumating ang grupo sa liblib na kubo bandang hapon. Mabigat ang katahimikan sa paligid, tanging ang banayad na kaluskos ng mga dahon ang naririnig. Makapal na alikabok ang tumakip sa balkonahe, ngunit may mahinang bakas ng mga yapak na patungo sa likurang pinto, isang palatandaan ng kamakailang presensya. Agad na naging alerto si Rex paglapit sa kubo. Tumayo ang kanyang mga tainga, patuloy ang pag-amoy sa hangin, nanigas ang katawan, handang kumilos. Naglabas siya ng mababang ungol habang paikot-ikot sa harap ng pinto. May kakaiba rito, mahinang bulong ni Montero habang pinagmamasdan si Rex. May naaamoy siya sa loob. Maingat na pumasok ang grupo, handa ang kanilang mga armas. Walang laman ang loob ng kubo maliban sa isang lamesa, isang kutsyon at ilang walang lamang lalagyan ng pagkain sa sulok. Ngunit may isang bagay na agad tumawag ng pansin ni Montero, isang bahagi ng sahig na kahoy sa likurang bahagi na hindi tugma sa iba. Tinapik niya ito at pinakinggan ang tunog. Hungkag, may espasyo sa ilalim, aniya. Agad na kumilos ang mga pulis upang tanggalin ang mga tabla sa sahig. Ngunit ang natagpuan nila sa ilalim ay nagpawala ng dugo sa kanilang mga mukha.
Isang makipot na hagdang paikot ang bumaba patungo sa isang lihim na silong. Habang bumababa sila, lumamig at naging mamasa-masa ang hangin at unti-unting ibinunyag ng mahina nilang ilaw ang isang nakagigimbal na tanawin, kalat-kalat na gamit pambata, iniwanang mga laruan, maliit na sapatos, isang kupas na pink na backpack. Sa pinakamadilim na sulok, buhay pa ngunit nakagapos, naroon ang isang batang babae, si Emma Serrano. 6 na buwan na siyang nawawala, maputla ang balat niya, halos parang multo, at ang kanyang kasuotan ay punit-punit, ngunit nang makita niya ang mga pulis, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Halo ng pagkilala at pag-asa. Tulong! Halos hindi marinig ang kanyang boses, pause sa hindi pagsasalita ng matagal. Si Rex, na naramdaman ang kanyang paghihirap, ay humila sa kanyang tali at tumungol. Walang inaksayang oras si Montero, agad siyang lumapit, tinanggal ang mga kadena at binuhat si Emma. Ligtas ka na, malumanay niyang sabi. Narito na kami para sa iyo. Mahigpit na kumapit si Emma sa kanya, nanginginig ang katawan. Tapos na ang kanilang matagal na paghahanap, ngunit nanatili pa rin ang bangungot. Samantala, sa hukuman, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakaligtas kay Emma. Punong-puno ang silid habang naghahanda si Collado para sa harapang pagtatanong kay Hale. Pinayagan ng hukom na gamitin bilang ebidensya ang pagkakatagpo kay Emma at ang sampol ng lupa na nag-uugnay sa sasakyan ni Hale sa Kubo. Ginoong Hale, panimula ni Collado, malamig ang boses at matalas ang tono. Paano mo ipapaliwanag ang isang batang dinukot na natagpo ang nakakadena sa isang silong na konektado mismo sa iyong ari-arian? Sa unang pagkakataon, kitang-kita ang pagkabagabag sa mukha ni Richard Hale. Hay, hindi ko alam ang sinasabi nos nauutal na sagot ni Hale. Patuloy si Jimena Collado, walang bahid ng pag-aatubili sa boses, matatag at mabigat ang pananalita. Ang DNA mo ay natagpuan sa mga kadena. Ang bakas ng gulong mula sa sasakyan mo ay tumugma sa mga marka sa labas ng kubo. At ang pinakamahalaga, buhay si Emma Serrano, kaya niyang tumistigo laban sa iyo. Bumigat ang katahimikan sa loob ng korte. Ang presensya ng isang buhay na saksi ay banta sa kabuuan ng depensa ni Hale. Unti-unting gumuho ang maskara ni Hale at kahit pa may ibinubulong ang kanyang abogado sa kanya, malinaw sa lahat, wala na siyang lusot. At muli lalo pang tumindi ang tensyon. Si Rex na nakadantay sa tabi ni Emilia biglang tumayo. Tumalim ang tingin niya kay Hale, kumislot ang balahibo sa kanyang likod at muling umungol ng malalim. Tahimik ang buong silid habang dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may layunin at ang mga mata ay hindi inaalis kay Hale. Isa iyong titig ng pagkilala. Umatras si Hale, kita sa lahat ang kanyang reaksyon. Ang lalaking may kumpiyansa mula pa noong simula ng paglilitis ay ngayoy pawis na pawis, mariing nakakapit sa gilid ng mesa. May ibinulong siya ng mabilisan sa kanyang abogado at saka sa tinig na bahagyang mas malakas sa isang bulong, sinabi niya, "Gusto kong baguhin ang aking plea." Nagulantang ang buong silid. Kumalat ang mga bulong-bulungan mula sa mga tagapanood. Tumalim ang ekspresyon ni Hukom Serrano. "Ginoong Hale, nais mo bang sabihin na ikaw ay magpapahayag ng pagiging guilty?" Napuno ng tensyon ang silid habang hinihintay ang sagot. Huminga ng malalim si Hale, nanginginig. Oo, ang biglaang pagtatapos ng paglilitis ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Si Richard Hale ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Isang hatol na tuluyang nagsara sa isang madilim na kabanata para sa maraming pamilyang biniktima ng takot. Ngunit ang mga tunay na bayani ng pagsubok na ito ay hindi lang ang mga taga-usig o mga investigador. Isa itong 5 taong gulang na batang babae na natutong lumaban.
at isang tapat na aso na hindi kailanman lumayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ng sentensya, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nagsalita si Emilia. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang mukha ni Rex at mahina pero malinaw na sinabi, "Salamat!" Tumulo ang luha ng kanyang mga magulang habang pinagmamasdan ang tagpong iyon, punong-puno ng ginhawa at pag-asa na unti-unti nang naghihilom ang kanilang anak. Tumugon si Rex sa pamamagitan ng pagwagayway ng buntot at banayad na pagdampi ng ilong, isang kilos na nagsabi ng higit pa sa mga salita. May mga ugnayang hindi kayang paghiwalayin ng anuman. Kahit gaano pa kadilim ang mundo, palaging may handang humarap dito. Kahit nakaapat na paa,